Dinadayan po ang ating series about knowing your identity in Christ, mga kapatid. Tayo muna ay tumalon sa book 3 which is entitled, Who I Am in Christ Jesus. Na kinuha po natin sa 1 Corinthians 15:10. But by the grace, according to Paul, the unmerited favor and blessings of God, I am what I am. And His grace toward me was not found to be for nothing, fruitless, or without effect. In fact, I work harder than all of them, the apostle, though it was not really I, but the grace that merited favor and blessings of God, which was with me. And ating pong i-review ang ating pong mga tinalakay. Part 1, tinalakay natin, I am abounding in Christ Jesus. And part 2, I am accepted in Christ Jesus. And part 3, I am alive in Christ Jesus. And that was last Sunday. Praise God. You are following to Christ. You are living like Christ. We are abiding in Christ and we are walking with Christ. Nakroning natin ang salitang flow, brethren in Christ, FLAW, following, living, abiding, and walking with Christ. That makes us alive in the Lord. And nandito na po tayo sa part 4, brethren in Christ, entitled, I am anointed in Christ Jesus. Pwede ba natin sabihin ng personal? Sabihin mo, I am anointed in Christ Jesus. So mga kapatid, lagi natin tandaan na ang lahat ng tumanggap sa ating Panginoon Kristo, hallelujah, ay sinangkapan ng banal na Espiritu, kaya tayo lahat ay anointed. Anointing is Holy Spirit. Baka mag-iisip pa kayo, hindi po yan yung nakakakilabot o whatever. Anointing is the Holy Spirit Himself. Kaya there is no such inferior and superior when it comes to anointing. Walang pong mas mataas na anointing, walang mas mababang anointing. Lahat tayo ay anointed. Amen? Kasi the Spirit that you receive and the Spirit that I receive is same Holy Spirit. So therefore, walang mataas na anointing, walang mababang anointing, walang mas malakas na anointing, walang mas mahinang anointing. Lahat tayo ay pare-pareho anointed, pare-pareho ang level ng ating anointing, brethren in Christ. Basa tayo, 1 John 2:20, Amplified. But you have been anointed by, you hold a secret appointment from, you have been given an unction from the Holy One. And you all know the truth, or you know all things. Magandang pagkasabi sa Tagalog. At kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Brethren in Christ, sabi ng Bible, lahat ng mga mananampalataya, lahat na born again, lahat ng Kristiyano, lahat ng anak ng Diyos, tayo ay may pahid o tayo ay mayroong anointing. Sabi mo nga sa katabi mo, you are anointed. Hallelujah. Mayroong anointed. Inanoint tayo ng Lord para sumayaw. Inanoint tayo ng Lord para umawi. Inanoint tayo ng Lord para tumugtog. Inanoint tayo ng Lord para maging leader. Inanoint tayo ng Lord para magturo. So we are all anointed, brethren in Christ. At ang sabi ng Bible, ang mga anointed ay hindi na kailangan turuan, mga kapatid, nalalaman nila ang lahat ng bagay pertaining. Anong bagay na yan? Lahat ng bagay pertaining spiritual things. Hallelujah! Hindi mo na kailangan palalahanan na linggo ngayon, mag-attend ka, magsimba ka, because you have that anointing, you have that Holy Spirit na magkukonvict sa atin, tama? Ikaw sa kaya ko, mga kapatid. Hallelujah! Di ba pagka
ayaw mo mag-attend, praise God, yung puso mo nag-uudyok, hallelujah, kinukonvict ka ng Holy Spirit na may gawain. Yan po ang tinatawag ng Bible na hindi mo na kailangan time to time, paalalahanan, turuan, i-push, i-encourage, because the Holy Spirit Himself, the anointing that we have in the Lord, ay siyang magtuturo sa bawat isa sa atin. Tingnan natin ang definition ng anointed. Anointed sa grade 5545 ay Chrisma. Na ang ibig sabihin ng Chrisma, galing daw po ito sa grade 5548, and ano yan mga kapatid, unguent or smearing, that is figuratively the special endowment or chrism of the Holy Spirit. Translated po ito ng anointing or unction. So ang sabi daw ng, ang ibig sabihin daw ng anointed, chrisma, ay the special endowment or of the Holy Spirit sa ating buhay. So, ibig sabihin, special yung ating natanggap. Kaya mga kapatid, you have the best ever gift sa buhay natin. Mayroon tayong pinaka-the best na gift, and that is receiving the Holy Spirit. Special yan, mga kapatid. Sa Bible, there are only 3 people or tao ang may anointing. Una, sige, next, praise God, ay ang mga hari. 1 Samuel 15:1, Samuel told Saul, "The Lord sent me to anoint you king over His people Israel. Now listen and heed the words of the Lord." Sa Tagalog, sabi niya, sinabi ni Samuel kay Saul, "Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan sa Israel. Ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon." Ever your attention. Hallelujah. Ang unang may anointing in the Old Testament was king. Sabi nga po natin king. So, ibig sabihin, inanoint ang king to rule. Hallelujah. Inanoint ang hari para magpuno o maghari, mga kapatid. So, ibig sabihin, anointing for rulership. Tama ba, church? Pangalawa, praise God, sino pang Exodus 30:30 Amplified? "And you shall anoint Aaron and his sons, and sanctify or separate them, that they will minister to me as priests." Sa Tagalog, sabi po dito, "At iyong papahiran ng langis si Aaron at ang kanyang mga anak, at iyong papagbabanalin sila upang sila'y mga siwa sa akin sa katungkulang saserdote." So, yung pangalawang may anointing sa Old Testament was the priest. Following church? Or saserdote. Hallelujah. So, pangalawa, sabi nga ito po ay ang lahi ni Aaron, mga kapatid, o ito po ay mga Levites, brethren in Christ. Hallelujah. So, anong ibig sabihin naman ng anointing ng pagiging priest? Ito po ay anointing to serve. Sabi nga ninyo, anointing to serve. Kasi para sa katungkulan, maglingkod. Tama ba? Maniwala ba, church? Pangatlo, na may anointing sa Old Testament, 1 Kings 19:16, "And anoint Jehu, son of Nimshi, to be king over Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, of Abel-Meholah, to be prophet in your place." Sa Tagalog, at si Jehu, na anak ni Nimshi, ay iyong papahiran ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo, na anak ni Shaphat, na sa Abel-Meholah, ay iyong papahiran ng langis upang maging propeta na kahalili mo. So dito mga kapatid, praise God, what is the anointing of the prophet? The anointing of the prophet is to prophesy, magsalita, manghula, mga kapatid. Kung ating sasabahin, ulitin ko, there are only 3 people ang anointed sa Old Testament. Hindi lahat ng tao may anointing. Only 3 people, and those were, una, hari. Pangalawa, priest. Pangatlo, propeta. Ulitin natin para matalim sa ating isip. Praise God. Hari,
saserdote, at propeta. So sila po ang anointed, at ang hari, anointed to rule. Ang saserdote, anointed to serve. Tama ba? And the prophet is anointed to prophesy. Ngayon, balik tayo. Sa Bible, there is only one anointed one. Basa tayo. Sige. John 17:3. And this is eternal life. It means to know, to perceive, to recognize, to become acquainted with, and understand you, the only true and real God, and likewise to know Him, Jesus, as the Christ, the anointed one, the Messiah, whom you have sent. Hallelujah. Sa Tagalog, itong pagkasabi, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay sa Yesu Kristo. So sabi ng Bible, Jesus is the anointed one. Yan ko po ang inyong attention. If the Holy Spirit is our anointing. Kaya ka-anointed kasi may Holy Spirit ka. At ngayon si Jesus, the anointed one, at si Jesus din ay nananahan sa atin. Nasusundan niyo ako, mga kapatid? Ang Holy Spirit means anointing, nananahan sa atin. Si Jesus, the anointed one, nananahan din sa atin. Ilan ang anointing mayroon tayo? Wala akong kausap. Sabihin mo, double. Lakasan mo. Double. The anointing of the Holy Spirit and the anointing of Jesus Christ. So kaya nga di ba natanda niyo si Elijah at saka si Elisha? Anong sabi ni Elisha kay Elijah? Give me double portion of your anointing. Hinihiling ni Elisha kay Elijah na ibigay sa kanya ang double portion of the anointing. Pero praise God, ikaw, ako, tayo lahat, you have that double anointing. Palapakan natin si Jesus. Amen? Sabi mo sa katabi mo, matindi. Kaya, huwag nyo, do not look down to each and every one of us kasi anointed yan. Si Sister Joy, anointed yan. Huwag nyo pagsalitaan ang negative yan. Si Michelle, anointed yan. Hallelujah. Huwag nyo yan pagkakasamaan ng loob. We are too precious para, mga kapatid, gawan tayo ng masama because we are all anointed. Tanin mo sa isip mo, anointed ka. Amen? Yes. Hindi ibig sabihin ng anointing ulit na pag dumanga, nangingilapot yung mga tao. Praise ka na pag dumanga, nangingisa yung mga tao. That's not anointing. Anointing means Holy Spirit, and that Holy Spirit is living in you. That's why you are anointed. Amen? Hallelujah. Sige, tingnan po natin. There are so many verses in the Bible yung salitang anointed one. And again, iyan ay para kay Jesus. Inuulit-ulit sa Bible na maraming beses si Jesus ang anointed one. Hindi ako, hindi si Kibuloy, hindi sino pa man. The anointed one is only Jesus. We are anointed, but the anointed one is only Jesus. Huwag mo sasabihin, I am the anointed one. No. Ang sabihin mo lang, I am anointed, and Jesus is the anointed one. Is that clear and loud? O, tingnan natin mga kapatid. Kung sa Old Testament, huwag kayong mag-alala, i-accept ko lamang po ito, kaya binibilisan ko, kaya makinig kayo ng maigi. Praise God. Sa Old Testament, only 3 people ang may anointing. Sino ulit yun? Hari, saserdote, at propeta. Kaya lang may hula sa Joel. Balik tayo sa Joel. And afterward, I will pour out my spirit upon all. Sabi na ninyo, all. O, dati 3 lang. Ngayon, lahat. Praise God. Sabi niyo, all, and your sons, and your daughters. Kasama dyan si Sir Jay, kasama dyan si MK, si GM. Hindi lang yung daughters mo, kasama ang son. Tama? Sabi pa dito, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men, mga binata, shall see visions,
even upon the men servants and upon the maid servants, yung mga katulong, in those days will I pour out my Spirit. At dagdag pa po, praise God, hallelujah. At mangyayari, pagkatapos na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman, yung laman dyan tao. At ang iyong mga anak na lalaki at babae ay mga muhula, ang iyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang iyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain, at sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking Espiritu. So, sa bagong tipan, medyo i-clear natin, sa Old Testament, 3 people lang, pero sa bagong tipan, lahat ng mananampalataya. Agree na po ba kayo na lahat tayo anointed? Okay, tingnan pa ho natin. Nangyari yan sa Acts 2:17 and 18. And it shall come to pass in the last days, God declares that I will pour out my Spirit upon all mankind, and your sons and your daughters shall prophesy, telling for the divine counsels, and your young men shall see visions, divinely granted appearances, and your old men shall dream divinely suggested dreams. See the next, Archie. Yes, and on my men servants also, and on my maid servants, in those days I will pour out my Spirit, and they shall prophesy, telling for the divine counsels, and predicting future, even pertaining especially to God's kingdom. Sa Tagalog, at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. At ang iyong mga anak na lalaki at babae, mga muhulat, ang iyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain, ang iyong mga matanda ay magsisipanaginip sa mga panaginip, o sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa araw na yaon, ibubuhos ko ang aking Espiritu at magsisipanghula sila. So to make the long story short, the prophecy in the book of Joel was fulfilled in the book of Acts sa ating panahon. Kaya walang agam-agam, walang pag-aalinlangan, lahat tayo ay anointed. Lakasan nga po natin sa I am anointed. I am anointed. Sabi ko sa katabi mo, you are anointed. Amen? Praise God. Palapakan natin si Jesus. Tatlong bagay lang ang ating pag-uusapan. Maganda po yung ating topic. The believer is anointed. Listen. The believer is anointed for wisdom. Tingnan, bakit wisdom, Pastor? Basa tayo. 1 27, but as for you, the anointing, the secret appointment, the unction which you receive from Him abides permanently in you. Yan ang maganda, Sister Joy. Permanently, kahit medyo magkamali ka, magkulang ka, hindi umaalis ang Holy Spirit. Once it is given to you, it will permanently lives in you. Basa tayo, ha? Sabi niya, permanently in you, so then you have no need. Sabi mo, no need. Hallelujah, that anyone should instruct you, but just as His anointing teaches you concerning everything. Hallelujah. And it is true and it is no false also. You must abide in, live in, never depart from. Huwag kang hihiwalay sa Holy Spirit. Him being rooted in Him, need to Him just as His anointing has taught you to do. Tingin ka na, bago natin basahin sa Tagalog. Bago naman nangarin niya mga. Praise God. Bago natin basahin sa Tagalog, sabi ng Bible, no need to teach, no need to be instructed. Hindi mo na kailangan turuan. Bakit? Ang Holy Spirit ang magtuturo sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Pag may problema ka, there is anointing ang mag-i-instruct sa iyo to what to do. Pag mayroon kang kagalit, hallelujah, there is Holy Spirit that will teach you what to do. Ang trabaho ng anointing ay what to do. Anong tawag dyan? Wisdom. Agree ba kayo? Na may pag-problema ka, the Holy Spirit will teach you what to do. Nakita niyo po kanina, ako ng problema, Sister Joy. Ang wisdom ni Lord ang magtuturo sa atin on what to do. Sino may problema? Hallelujah! You have anointing. You have the Holy Spirit, and that Holy Spirit will teach you what to do. Ang Holy Spirit ang magtuturo na anong gawin mo. Amen?
Di ba? Na in love ka. Iating kang anointing. Na anong gawa ng anointing? Tuturuan ka of what to do. Yan ang maganda. Yan ang maganda. May nagtuturo sa atin kung ano ang gagawin natin. Amen? Pag nagugulumihanan ka, the Holy Spirit will teach you what to do. Kapag ka ikaw ay may problema, the Holy Spirit will teach you what to do. Lahat na anuman ang mga challenges na pinagdadaanan mo, the Holy Spirit will teach you, will instruct you, and will tell you what to do. I like that. Amen? Amen? Hallelujah. Praise God. Maniwala kayo mga kapatid. Kahapon, na-surpresa ako kasi ang dami na po si Sister Joy. Kasi, hallelujah, mayroong isang mineral station na nagsarado sa kwayan, lahat sa ating kumukuha. Ano mga kapatid? Ano ba ang sinasabi natin? Pagka may problema ka, praise God, mababa ang sales, walang sale. Bahala na si Lord. At ang Holy Spirit na ang magtuturo sa iyo kung ano ang gagawin natin. Amen? O sabi mo ulit sa katabi mo, Amen. Alam niyo po, ang kaaway hindi lang naging matalino. Ninakawan ako ng kulong-kulong, pero hindi niya alam na 7 beses yun ibabalik ng Panginoon. Agree kayo, church? Agree ba kayo? Sabi mo nga, hello, anointed. Palapakan natin si Jesus. Amen. Pangalawa, nako, matatapos na po ako. Praise God. Excited ako. Gusto ko sana pa. Kaya basa tayo. At tungkol sa iyo, ang pagkapahid na sa Kanya'y iyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kung paano kayo'y tinuturuan ng Kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paano kayo tinuruan nito, gayon kayong mananahan sa Kanya. So we have just to apply of what He is teaching to us. Kaya pag sinabi doon, halimbawa, praise God, may kaalitan ka, may kagalit ka, sabi ng Holy Spirit, puntahan mo siya, kausapin mo, patawarin mo, you have to obey. Praise the Lord. Kasi the Holy Spirit will teach us what to do. Pag nasa business ka naman, praise God, God will also teach you what to do. Pag nasa trabaho ikaw, God will teach you what to do. Pag nag-aaral ka, sino nang bahala? Magturo sa iyo. Amen? Amin po ba? Praise God. Grabe, ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin. Pangalawa po na punto, the believer is anointed for breakthrough. Gusto ko yung salitang breakthrough. Basa tayo. Hallelujah. Isaiah 10:27, and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder. Yung kanyang pasanalisin, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Sino mayroong pasan? Sino yung may burden? Hirap, dahil ang mga parte ng nanay, minsan anak. Bigat ng anak. Ko. Praise God. Hallelujah. Nakakarinig si Michelle. Nakakarinig dyan si John. Pasan ng anak. Praise God. Okay, sa Tagalog, sabi na po ng Tagalog, at mangyayari sa araw na iyon na ang atang niya ay mahihiwalay sa iyo. Hallelujah! Mawawala at ang kanyang ipinasal sa iyong leeg, at ang ipinasal ay malalagpak dahil sa pinahiran. So breakthrough! Hallelujah! Ano man ang iyong kabigatan, aalisin ni Lord. Amen? Ano man ang iyong pasanin, aalisin ni Lord. Ano man ang iyong dala-dala, aalisin na yan ni Lord. Hallelujah. Anong tawag doon? Breakthrough. Ano ba yung pasan mo ngayon? Mga utang, daming bayarin, mabigat, dalhin. Pero sabi ng Bible, aalisin yung atang na yan, ang tawag dyan, breakthrough. Amen? Nasusundan niyo po ba? Sino gusto mag-breakthrough? Praise God. Ang sarap ng breakthrough. Praise God. Hallelujah. Yung parang lalaya ka at sasagana ka pa. Yan ang ibig sabihin ng breakthrough. Actually po mga kapatid, yung breakthrough ay hinalin tulad yan sa panganak.
Ang isang babae na hindi pa nanganak, praise God, yung daanan ng bata niyan ay i-break. Tama? Para makalabas ang bata. Sa pagpapangalay, masakit. Pero pag ipangalawang anak, pangatlong anak, sasabihin ng nanay, lumabas ka na ba dyan? Bakit? Naka-breakthrough na siya. Tama ba, church? Hallelujah. Sa probinsya nga, actually, yung mga tribo-tribo, wala kang mga doktor-doktor dyan. Sila mismo ang nagpapaanak sa kanilang mga sarili. Bakit? Sa una, sa panganay, oo, masakit, talagang nanganganay kasi. Pero pagka nakatapos na ng panganay, madali na lang yung mga susunod kasi naka-breakthrough na. Naiintindihan niyo ba? So, ang ibig sabihin ng breakthrough, ngayon, medyo hirap ka sa finances, medyo struggle ka finances, pero pag nag-breakthrough ka, meron silang panahon na hindi mo na problemahin ang pera. Breakthrough. Amen? Amen po ba? Parang hirap kayo mag-amen. Gusto niyo po ba na wala na kayong problemahin sa finances? Breakthrough ang tawag doon. Ngayon, struggle mo na, higpit sinturon mo na, gusto mong bumili, hindi ka muna pipili. May pinaglalaanan ako eh. Praise God. May naka-receive yan, nakapanchit yan, nakano yan. Pero darating ang panahon, praise God, ikaw na ang mauubusan ng kaiisip kung ano ang bibili mo because you have that sufficient and more than enough money on your pocket para bumili. Amen! O sabi mo ulit, breakthrough. Ano man yung pasan ninyo, ano man ang kargaan ninyo, ano man ang dala-dala ninyo, praise God, because you are anointed, iyan ay mawawala. Si Pastor Lito, ang daming mga pasan, pero makikita nyo, time will come na aalisin ng Lord ang lahat ng ating mga pasan. Last, praise the Lord, the believer is anointed for covering. Sabi nga ninyo, covering. Anong covering? Protection. Basa. Prayer of 1 Chronicles 16:22 saying, touch not my anointed and do my prophets no harm. Sa Tagalog na sinasabi, huwag ninyong galawin ang aking mga pinahiran ng langis at huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. Inulit-uli yan, mga kapatid, sa Psalms. Parehas na word, parehas ang praise, saying, touch not my anointed and do my prophets no harm. Sa Tagalog na sinasabi, huwag ninyong galawin ang mga pinahirang ko ng langis at huwag ninyong gawa ng masama ang mga propeta ko. Dahil anointed ka, untouchable ka. Grabe. Sabi mo nga sa katabi mo, untouchable ka. Hindi tayo pwedeng galawin. Sabi ng Bible, si Lord mismo ang nagsabi, touch not my anointed. Lahat tayo anointed, tama? Hindi ka pwedeng magampi, hindi ka pwedeng galawin. Bakit? Because you are anointed. Whatever battle we are facing in life, anuman ang digmaan, anuman ang labanan na mayroon tayo sa buhay, put in mind that that battle cannot even touch you. Amen? Walang problema na hindi natin kaya lagpasan. Anointed tayo. Kaya natin lagpasan kasi mismo na ang Diyos ang nagsabi, touch not my anointed. Amen? Sabi ka ni Pablo, nagagapit pero hindi nalulugmok. Hindi po nangako ang Diyos na pag anointed ka, wala ka ng pagdadaanan ng problema, wala ka ng pagdadaanan ng mga pagsubok, wala ka ng pagdadaanan ng mga hamon sa buhay. May pagdadaanan, kaya lang, yung mga pagdadaanan mo, yung mga pagsubok at problema, hindi ka kayang gapiin. Amen? What the Lord promised is, walang problema na hindi natin kayang ilagpasan. So, ibig sabihin talaga, may dalanan tayo. Hindi pwede na, huwag ka magtanong, bakit kung kailan ako naging born, naging Krisyano, doon ako may problema. Talagang normal na dadaan. Ang kagandahan doon, walang pwedeng gumapit sa atin ng problema because the Lord promised that no one can touch His anointed. Sabi mo, I am anointed. Sabi mo lang sa mo, I am untouchable. Yan ang maganda, untouchable. Praise the Lord. Pwede ka may pagdaanan, pero sabi nga mga kapatid, pwedeng natalo, pero hindi sumuko. Hindi yan. Yan ang gusto ko. Tama ba? Pwedeng nabigo, pero hindi sumusuko.
Yan ang maganda. Yan ang sinasabi ng Bible, na kahit may pagdaanan ka, hindi ka tuluyan malulubog. Palapakan natin si Lord. Samak natin, tatlong bagay lang, WBC. Ano ba yung WBC? World Boxer Champion. Praise the Lord. Kaya tayo, may higmaan man. Hallelujah. Tiyak na wagi tayo. Praise God. You are anointed for wisdom. You are anointed for breakthrough. And you are anointed for covering or protection. Last verse. Ito ang maganda, mga kapatid. James 5:14. Is anyone among you sick? Again, ang sickness, hindi lamang physical. Mayroong spiritual, mayroong emotional, mayroong physical. Whatever sickness you have. Is anyone among you sick? He should call in the church elders, the spiritual guides, and they should pray over him. Anong sunod? Anointing him with oil in the Lord's name. Sa Tagalog, may sakit baga ang sino man sa inyo. Palit mo ang sakit. May problema baga ang bawat isa sa inyo. May pinagdadaanan baga ang bawat isa sa inyo. May challenge bang kinakaharap ang bawat sa inyo. Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia, ang pastor, at ipanalangin nila siya na pahiran o anoint sila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo po, church, praise God, ano man ang ating mga challenges na pinagdadaanan, all we need to do is ipanalangin at hayaan po natin na i-anoint ang bawat isa sa atin. Amen? Amen! Palapakan natin si Jesus. Sige po, tayo lahat. Praise God! Hallelujah! Sabi mo nga ulit, I am anointed. I am anointed. Sige po, praise God. Awin tayo. Mikaelo, praise God. Hallelujah. Thank you, God. Number 25.